Yan, welcome po sa aking channel sa Christian Revealed Apologetics. Ako po pala ulit si Rex the Evangelist. Sa video na ito, ang pag-uusapan naman po natin yung patungkol sa katuruan ng katiyakan ng kaligtasan. Kung maaari po bang matiyak ng tao yung kanyang kaligtasan o katiyakan ng langit. Meron kasing mga tao na merong reliyon, sekta o denomination o samahan ng pananampalataya, pero pagka tinanong mo po kung tiyak na po nila yung kanilang langit, kung tiyak na po nila ang langit o sigurado po bang ligtas na sila, ang isasagot po nila ay hindi, dahil Diyos po ang nakakaalam daw po noon. Tama naman po yun, Diyos ang nakakaalam kung sino po ang maliligtas at hindi maliligtas. Pero Diyos na rin po ang nagpaalam o ipinaalam na rin po ng Diyos sa tao kung maaari niya bang matiyak yung kanyang kaligtasan o yung langit. Ang kaligtasan po, ito po ay pag natanggap na ng tao, ito po yung spiritual past position. Spiritual past position o kalagayan ng isang taong naligtas, no? Paano ba maligtas? May video na po ako dito ng kaligtasan. Yung unang video ko pong ginawa, andun po yung kabuuan ng katuruan ng kaligtasan. Doon po sa video na yon ay malalaman mo po kung paano maliligtas ang tao, naligtas ang tao sa pamamagitan lang yun ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngayon, yung tao po ba na naligtas na yun, na sumampalataya kay Kristo, ay yung kaligtasan po ba na natanggap nila, yun po ba ay nawawala o hindi nawawala? Meron kasi mga katuruan na naniniwala nga sila na pag ang tao ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, ay pwede pang mawala yung kaligtasan. Ngayon dito sa mga talatang ating pag-uusapan ay o babasahin, ay malalaman mo po kung maaari bang matiyak ng tao yung kanyang kaligtasan at kung ito po ba ay mawawala o hindi. Dito po, ang unang katanungan po dito, yung aking babasahin, sabi dito, may katiyakan ba ng kaligtasan ang mga sumasampalataya kay Kristo? Yan po yung unang tanong, no? Ang sagot po diyan yung sa Roma chapter 8 verse 1, ang sabi dito, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yung tinutukoy na wala na pong hatol diyan, kaparusahan po ang tinutukoy diyan na hatol, no? Kung babasahin mo po yan sa mababaw na salin, ang sabi diyan wala nang hatol ng kaparusahan po ang tinutukoy diyan. Meron ka pong mababasang kaparusahan doon. Ngayon, wala na, sabi diyan, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, no? Ang mga wala na pong hatol o wala nang hatol ng kaparusahan kasi ang tao po ay mayroon po yung kaparusahan na iniintay sa final destination niya sa susunod. Yan po yung ating pag-uusapan o yan po ay aking natalakay na doon sa topic na kaligtasan. Kasi ang tao na hindi po ligtas, papunta po yan doon sa kaparusahan o eternal punishment ng Diyos. Yun po yung ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy po yung tinutukoy doon. Ngayon, yun po bang mga taong sumampalataya kay Kristo ay may hatol pa ba? Sabi dito nga, ulitin po natin yung talata, babasahin po natin sa Roma chapter 8 verse 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Tanong, sino yung mga walang hatol na yan? Yung mga nakay Kristo Jesus, sino yung mga yan? Ang sagot po dyan sa Roma chapter 1, 3:18, ang sabi po dyan, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, ibig sabihin po, yung mga taong sumasampalataya lang po sa Panginoong Jesus, yung pong hindi na hinahatulan, no? Hindi na hinahatulan, hindi na mapaparusahan ng kaparusahan ng Diyos, no? Yung mga sumasampalataya lang, sabi doon, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Tanong, lahat po ba ng tao ay sumasampalataya kay Kristo? Meron pong mga tao na sinasabi nilang sumasampalataya daw sila kay Kristo, pero hindi nila kilala kung sino yung Kristong sinasampalatayanan nila, dahil marami pong Kristo na lumalabas o bulaang propeta. Sa susunod, yan po yung ating pag-uusapan kung sino po yung Kristo na tinutukoy ng Biblia na dapat nating sampalatayanan para hindi
hindi maparusahan o hindi maparusahan doon sa eternal punishment, yung tinutukoy sa Biblia, yung walang hanggang kamatayan, yung dagat-dagatang apoy. So dito sa isang pang tanong, ano ba ang mayroon sa sumasampalataya at saan ba sila lumipat? Ang sagot po diyan ay sa Juan 5:24. Ang sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang sabi po diyan sa Juan 5:24, lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yung kabuhayan pong tinutukoy dito, hindi po ito yung buhay dito sa lupa, kundi yan po yung buhay sa kabilang buhay. Kasi ang tao po ay papunta po yan sa kamatayang spiritual. Meron pong tinutukoy na una at ikalawang kamatayan. Nandun po yan sa unang video ko. Kaya sabi po dito sa Juan 5:24, ang sabi po dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kabuhayan, ibig sabihin, yun po yung eternal life, sa langit po yun, yun po yung kabuhayan. Kasi ang tao po ay mapupunta po yan sa kamatayan, yung spiritual na kamatayan. Meron pong tinatawag na physical at spiritual na kamatayan. Ang tinutukoy po dito ay spiritual kasi hindi po ito literal, kasi kung literal po ito ay may buhay na nga po eh. Kaya nga sabi dito, sabi diyan, at hindi mapapasok sa paghatol, no? Kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan, no? Ito po yung pinag-aralan natin, tinuro ko po doon sa unang video ko. Meron pong tinatawag na kamatayang physical at kamatayang spiritual. Ang tinutukoy po dito, yung kamatayang spiritual, ay yung dagat-dagatang apoy. No, doon po sila lumipat mula sa kabuhayan papunta sa langit mula sa kamatayan. Dito sa Juan 10:27 hanggang 29, ang sabi dito, dinirinig ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ang linaw po ng talata, sabi dito, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Binibigyan, no? Ibig sabihin, ibig sabihin, pag sinabing binibigyan, tiyak po ito yung pagbibigay ng Panginoon. Hindi yung Panginoon pagka nagsabi siya ay hindi mangyayari. Ibig sabihin, walang kontrahan. Pag sinabi ng Diyos na binibigyan ko ng walang hanggang buhay, ibig sabihin, tiyak na yon na mayroong yung buhay na walang hanggan. Sa 28 at sabi, sa 29, sa 28 sabi, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol. Kita mo? At kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kita mo? At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Hindi ka makakaalis sa kamay ng Panginoon. No? Sa 29, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Wala hong pipedeng makapag-agaw sa kamay ng ama at saka ng anak, no? Kaya ito po yung kasiguraduhan ng kaligtasan, na kapag ang tao ay nakipag-isa kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, una, lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan, nasa kamay ng ama at ng anak. Secure po yung kanilang kaligtasan. Dito po sa isa pa, sabi diyan, tanong, naging ano ba ng Diyos ang tumanggap kay Kristo o sumasampalataya kay Kristo? Ang sagot diyan sa Juan 1:12, ang sabi diyan,
Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Lahat po ng mga tumanggap kay Jesus, sumampalataya, ay binigyan po ng karapatang maging mga anak ng Diyos na dating walang karapatan. Ano? Sa susunod po na video gagawin, pag-uusapan po natin kung lahat po ba ng tao ay anak ng Diyos. Ngayon po ang pinag-uusapan po natin yung katiyakan ng kaligtasan. So ang tanong po diyan, ano ang kalagayan ng mga anak ng Diyos? Once na ang tao ay sumampalataya kay Kristo o tinanggap si Kristo, ano ang kalagayan nila? No? Ang sagot diyan sa Roma chapter 8 verse 17, sabi po dito, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Tagapagmana po, ang mga anak ng Diyos ay tagapagmana. Ibig sabihin may mamanahin ka sa Diyos dahil anak ka ng Diyos eh. Parang ganito yan. Pagka ng magulang mo ay merong mga ari-arian ay meron kang mamanahin doon kung ikaw ay anak, no? Kung ikaw ay anak, maaaring lupa, kayamanan, anumang kayamanan yan, kung ang magulang mo ay merong bagay na ganyan, ikaw po ay tagapagmana. Ganun po yun. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay magiging tagapagmana ng Diyos. So, ang tanong dyan, ano po ba yung tagapagmana ng mga anak ng Diyos? Dito po sa Galatia chapter 4 verse 7, sabi dito, ano pat di ka na alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Tanong, ano ang mamanahin ng mga anak ng Diyos? Sagot sa Tito chapter 3 verse 7, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay magiging tagapagmana tayo sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po, no? Buhay na walang hanggan, yung mana ng mananampalataya. Buhay na walang hanggan, ibig sabihin mana, binigay po ito, hindi po ito pinaghihirapan. Yung mana ay binibigay lang po yan, hindi po yan pinaghihirapan. Hindi katulad ng mga ibang katuruan na ang kaligtasan daw ang buhay na walang hanggan ay pinaghihirapan. Hindi po, ang linaw po dito sa Tito chapter 3 verse 7, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, no? Tanong, ano ang tinatak sa mga ligtas na? Ito po yung isang talata, isa pa sa mga talata na nagpapatibay na ang kaligtasan ay may katiyakan. Sa Efeso chapter 1 verse 13 na sabi po diyan, nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya, ay kayo tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Ito po yung katiyakan ng kaligtasan kapag ang tao ay mayroong Espiritu Santo o tinatakan ng Espiritu Santo. Sila po yung may mga katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Paano natitiyak? Porque may Espiritu Santo ay matitiyak na ba na ligtas siya o may katiyakan na ba ng kaligtasan ng tao dahil siya ay may Espiritu Santo? Ang tanong, hanggang kailan itinatatak ang Espiritu Santo? Ang sagot po sa Efeso chapter 4 verse 30, Ephesians chapter 4 verse 30, ang sabi po dito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, yun po yung tatak na Espiritu Santo ay hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ibig sabihin, mananatili po yung Espiritu Santo hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kailan ba yung kaarawan ng pagkatubos? Yung aktual. Ang Christian kasi, pagka ang tao ay tinataka, natubos na po yan spiritually, pero meron pong aktual na pagkatubos. Yun yung pagkasama na nila yung Panginoon. Siyempre, no, maaaring sa rapture, or yung second coming, iba-iba kasi ng dispensation, no? Meron pong mga naligtas yung araw ng panahon ng grace at panahon ng after tribulation. Ngayon, yun po yung katiyakan ng kaligtasan
yung mayroong tatak ng Espiritu Santo, no? Yung mga tinatakan, kasi ang sabi diyan sa Efeso chapter 4 verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, no? Hanggang sa kaarawan ng pagkatubos ang Espiritu Santo. Meron kasing mga katuroan na ang Espiritu Santo umaalis. Umaalis po 'yun sa bagong tipan. Come and go ang Espiritu Santo, pero sa lumang tipan, pero sa bagong tipan hindi na po umaalis yung, kaya kasi nakatatak nga po no, selyo po yan. Ang sabi diyan sa Efeso 4:30, sabi po diyan, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, no? Tanong, sino-sino ba ang may buhay na walang hanggan? Ang sagot po diyan sa unang Juan 5:11 hanggang 13. Sabi dito, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay si inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang may buhay na walang hanggan lang po, o yung may katiyakan ng kaligtasan, ay yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos o kay Kristo. Maraming mga relihiyon o sekta o denominasyon o samahan ng pananampalataya na kaya sila nandun sa kanilang samahan ng pananampalataya. Maraming dahilan. Una na, tradition lang, kung ano yung relihiyon o paniniwala ng kanilang magulang, yun na yung kanilang relihiyon. Pero pag pananampalataya kay Kristo ay wala po. Hindi po sila nagtitiwala na si Kristo lang yung may yung paraan, o yung si Kristo lang ang tanging daan o paraan ng kaligtasan o para magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ng tao, no? Dito sa huling talata na ating babasahin, ang tanong po dito, anong klaseng pananampalataya yan, no? Sagot sa Roma 10:9, sapagkat kung pinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. So, yan po ang mga talata na ating binasa na katiyakan ng kaligtasan. Pwede mo po yung pag-aralan, reviewin yung mga talatang binasa natin na yan. Kasi yung kaligtasan na natanggap ng isang tao, simula na siya ay sumampalataya, ito po yung spiritual na kalagayan, spiritual past position. Ibig sabihin, spiritual na kalagayan, nangyari, naganap na yung kaligtasan doon sa taong naligtas pagkatapos niyang sumampalataya sa Panginoong Jesus. So, yan po yung ating mga talata na ating binasa. Yan mo po malalaman na may katiyakan po ang kaligtasan. Ito po ay hindi nawawala kasi secure po ito. Secure. Una, lumipat na mula sa buhay, no? Mula sa buhay, mula sa kamatayan papunta sa kabuhayan, no? Pangalawa, secure dahil hawak ng ama at ng anak yung taong sumasampalataya, no? At pangatlo, sila yung may mga buhay na walang hanggan. Sila yung may mga tatak ng Espiritu Santo, no? Hindi naman kasi lahat ng tao ay mayroon pong tatak ng Espiritu Santo. Ang tinatatakan lang po ng Espiritu Santo, sila po yung mga sumampalataya, yung nakatanggap ng kaligtasan, no? So, yun lamang po. Sana meron po kayong natutunan sa video na ito. Salamat po sa pagpapanood. Huwag niyo na rin pong kalimutan i-share, like, and subscribe na rin po sa channel na to para marami pong makaalam ng katotohanan at makapanood ng video na ito at para maraming makaalam ng katotohanan. So yun lang po. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.